salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Pakinggan naman natin ito. Jubanil, si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Bakit satanic doctrine ang dala ni Camacho? Yung pag-twist pa lang yan ng talata, kay Satan yan. Jubanil, si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Bakit satanic doctrine ang dala ni Camacho? Yung pag-twist pa lang yan ng talata, kay Satan yan. Si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Kita nyo kung paano tayo pagsabihan ng masama. Ano? Anong sabi sa atin? Ano daw? Satanic raw tayo. Ha? Sabi niya, Jubanil, si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Bakit anya satanic doctrine ang dala ni Camacho? Yung pagtutwist daw doon sa talata kay Sete niyan, tinwist ba natin? Hindi naman natin tinwist. Itinuro lang natin kung papaano uunawain ang Lucas 4:16. At pinatunayan din niya sa atin ng kanilang mga guro, ng kanilang mga teachers, ng kanilang mga authorities, katulad ni Socrates, katulad ng Nobena, katulad ng kanilang mga katisismo, at ng iba pa nilang mga katisism. Mabuti pa ako at yung kanilang mga katisismo at si Soc Fernandez kasama pa ng iba nilang mga aklat tulad ng Nobena doon sa particular na talata ng Lucas 4:16, hindi kami nagkontrahan. Pero kayo na mga apologist kuno ng Roman Catholic Church, kinokontra ninyo yung inyong aklat. Ngayon, gusto ko pang pakinggan muna ninyo yung isa pa. Sarap na sarap pa naman ako makaharap si Satanas sa mga argumentuhan. Sus, napaka inahanap ko. Camacho, sandali, Briden. Painitin ko muna. Camacho, alam mo, Camacho, sarap na sarap akong kaharap ka sa debate. Bakit?
nasasarapan talaga ako pag si Satanas yung kaharap ko. Tandaan mo yan. So, dito ay itinuturing niya na tayo ay Satanas. Oh, kasi meron daw tayong daladalang satanic doctrine. Oh, kaya si Camacho satanic daw. At ang sarap harapin, ano? Ang sarap harapin ni Satanas sa argumentuhan, no? Ganun ba 'yan? Ulitin natin mula doon sa isang video. Jubanel, si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Bakit satanic doctrine ang dala ni Camacho? Yung pag-twist pa lang yan ng talata, kay Satan yan. Jubanel, si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Bakit satanic doctrine ang dala ni Camacho? Yung pag-twist pa lang yan ng talata, kay Satan yan. Si Camacho, satanic doctrine ang dala niyan. Satanic spirit ang dala niyan. Yung isa pang karugtong matindi, ano? Hindi lang basta satanic doctrines, ha? Ito. Sarap na sarap pa naman ako makaharap si Satanas sa mga argumentuhan. Sus, napaka inahanap ko. Camacho, sandali, Briden. Sige. Painitin ko muna. Camacho, alam mo, Camacho, sarap na sarap ako kaharap ka sa debate. Bakit? Nasasarapan talaga ako pag si Satanas yung kaharap ko. Tandaan mo yan. Ayun, so nakita nyo mga kaibigan, ano? Mga kapatid, kung papaano tayo banatan, kung papaano tayo aglahiin, kung papaano tayo pagsalitaan, no? Nang hindi maganda. Pero ganun pa man, nananatili pa rin nakatindig ang katotohanan, mga kapatid. At nasa panig pa rin natin ang katwiran. Kahit na ano pang sabihin nila, kahit na ano pang below the belt ang gawin nila, kahit na ano pang attacking pamimersonal yan, kahit anong pag-aglahi sa ating pagkatao at sa ating iglesia, kahit sandamakbak pa nilang yurakan ang katotohanan, no? Pero hindi maitatanggi ang katotohanan na ang posisyon ay nasa panig natin. Kakampi natin ang Diyos, at ngayon maging ang kanilang mga lathalain ay pumapabor din sa atin. Kaaway ngayon nila ang kanilang sariling iglesia. Bakit? Sapagkat hindi nila sinusunod yung sinasabi ng kanilang mga aklat. Kaya ang mga apologists ng Roman Catholic na siyang bumabati ko sa atin ay kumakalaban sa Catholic doctrines mismo. Akalain mo tayo pang mga Adventist ngayon ang gumagamit ng kanilang aklat? At remember, sabi nila, hindi ito i-refute kasi ito ay ano daw? Ebidensya. Ngayon, totoo bang satanic doctrines ang dala natin? At natutuwa nga ako, mga kapatid, no? Kasi talagang galit na galit talaga, no? Ang kaaway doon sa mga nagsasabi sa katotohanan. Napansin ninyo, halos gusto na nilang manakit, di ba? Ngayon, tignan ninyo, sino ang mayroong dalang satanic doctrines? Catholic o ang Seventh-day Adventist? Yan. Sino ang may satanic spirit? Ang Roman Catholic Church o ang Seventh-day Adventist? Yan. Sino sa dalawa ang nasa panig ng kamalian at ng katwiran? Tignan ninyo, hahalungkat tayo ng isang talata mula sa Biblia para matukoy natin sino ba ang nagdadala ng satanic doctrines. Yan. Dito sa unang Timoteo 4, 1 hanggang 3, ganito ang ating mababasa.
Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano daw po? Pagdating ng huling panahon, ang iba magsisitalikod saan? Sa kanilang pananampalataya. Makikinig sila sa espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yun ang kanilang pakikinggan, yung aral ng mga demonyo. Oh? Ano yung aral ng mga demonyo? Na ipagbabawal nila, na ipagbabawal o ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos lumayo sa lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ano po sabi? Ano daw po yung aral ng mga demonyo? Na kung saan sila mahikayat? Ipagbabawal ang pag-aasawa. Ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Dalawang bagay gusto kong bigyan ng punto ngayon. Oh? Yung nagbabawal sa pag-aasawa, yun ang nasa aral ng demonyo. Yung ipag-utos na lumayo sa mga lamangkati, yun ang sa aral ng demonyo. Ano ba yung lamangkati na tinutukoy? Galing sa tekstong Grego na bromaton. Oh? Ang bromaton ay tumutukoy sa mga karne. Oh? Sa mga malinis na karne na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Hindi po kasama dyan ang baboy. Kaya kung sino man ang mag-utos na lumayo sa mga karning malilinis, yun ang nasa aral ng dyablo. Nasa aral ng demonyo. Sino ito? Ang Seventh-day Adventist ba ang may aral? Mayroong daladalang ganitong aral? O ang Roman Catholic Church? Yan. Dito sa isa nilang aklat, siya ang inyong pakinggan. Aral. Ito po yung aral na Katoliko. Isinulat ni Padre Enrique Demond, SVD. Sa pahina 139. Catholic Trade School. Yan. Ganito ang sabi. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia, mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na pinagbabawal. Ang ikalawang utos na ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na pinagbabawal niya. May utos ba ang Iglesia Katolika na huwag kumain ng lamangkati? Meron. Kailan daw? Sa mga panahon o sa mga araw na ipinagbabawal niya. Utos ba? Utos. Ayan o. Oh. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia. Ano sabi rito? Yung nag-uutos na lumayo sa lamangkati, aral ng demonyo. Sino ngayon ang mayroong aral ng demonyo? Oh? Ako ba? Kami ba na mga Seventh-day Adventist o ang Roman Catholic Church? Sabi dito sa aral ng Katoliko, oh, nagbabawal kayo ng pagkain ng anumang lamangkati. Oh? Ang Roman Catholic Church ang may aral ng demonyo ayon sa Biblia at sa inyong mga lathalain. Ano pa? Dito sa inyong magazine, Radio Replies, Rambord Resley, copyright 1979. Radio Replies, Volume 2, Rockford, Illinois, Town Books and Publisher, Inc., page 262. Ano sabi? Tuwing Biyernes sa buong taon, siya
Iglesia Katolika, ay nananawagan sa mga Katoliko na itakwil ang kasiyahan sa pagkain ng karne sa araw na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanila. Meron ba na ipinag-uutos? May pinatatakwil ba ang Roman Catholic Church? Meron. Ano daw? Itakwil ang kasiyahan sa pagkain ng karne sa araw na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanila. Tandaan ninyo, ito po ay mula sa magazine ng Roman Catholic Church. Ngayon, punta naman tayo kay Juan Trinidad. Ito po yan. Tingnan ninyo dyan sa pahina 829. Yan po ay nasa likod, mga kapatid. Yan yan po yan nasa likod. Ano sabi riyan? Ang mga dakilang utos, hindi disiplina, o hindi yan na mga pamantayan lamang, hindi yan ordinaryong mga pagbabawal, utos po yan. Ang mga dakilang utos ng Santa Iglesia ay 5. Ano yon? Una, makinig ng buong misa at huwag magtrabaho ng mabigat kung araw ng linggo at pistang Panginoon. Pangalawa, mag-ayuno sa mga araw na ipinag-uutos at huwag kumain ng lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Nandun ba ang pagbabawal? Nandoon, mga kapatid. Sino ngayon ang nagdadala ng aral ng demonyo? Ang Roman Catholic? Yes. Hindi ang mga Adventista. Ngayon, sabi rin sa talata hindi lang pagbabawal na lumayo sa lamangkati. Yung magbabawal din sa pag-aasawa walang doktrina ang Seventh-day Adventist. Walang turo ang Seventh-day Adventist na huwag mag-aasawa. Ang Catholic meron. Kung tawagin po nila yan, yun, vow of celibacy. Vow of celibacy. Ang mga Katolikong pari sa Roman rites o Latin rites lamang ang mayroong vow of celibacy. Yan. O tinatawag din niya nga priest celibacy. Yan. Pero sinasabi nila, itong vow of celibacy o itong priest celibacy, ito daw ay hindi Catholic Church dogma. Ito daw ay isa lamang disiplina. Palusot lang po nila yon. Palusot lang yon. Tingnan ninyo. Dito sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno, Tinagalog ni Alejandro, sa pahina 396. Ano sabi? Aklat ng Katoliko ito mula kay Cardinal James Gibbons. Ano sabi? Bagaman ang di pag-aasawa ay di tiyakang ipinatupad ng ating mananako, ang disiplina ng Iglesia ipinatupad buhat pa ng pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pari na mag-asawa pagkatapos na sila ay maordinahan. Ano po sabi? Ang di pag-aasawa hindi tiyakang ipinatutupad o hindi tiyakang ipinatupad ng ating Panginoong Kristo. Unknown doctrines pala ito. Unknown doctrines pala ito. Ano pa sabi ni Adrian Hastings dito sa Imperial Disobedience? June 23, 1929 to May 30, 2001. Yan. Dito sa was a Roman Catholic priest, historian and author. Sabi rito, papaano ko ngayon lalabagin ang isang batas ng Iglesia Katolika na nagbabawal sa akin ng pag-aasawa? Isang batas na aking tinanggap na may buong kabatiran ng ako'y ordinahan noong 1955.
sapagkat hindi ko pinaniniwalaan ito na isang makatarungan o mabuting batas o isang batas na may karapatan ng iglesia na gawin, at ako ay kumbinsido na hindi nito ipinahayag ang kalooban ng Diyos. Ang tiyakang batas dapat kasuklaman. Ano, matindi sinabi ni Adrian Hastings, ano? Kasi nga, sabi doon, hindi ito tiyakang ipinatupad ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Adrian Hastings, papaano ko ngayon lalabagin niya ang isang batas? Nino? Ng Iglesia Katolika. Batas pala ito ng Iglesia Katolika. Hindi ito batas ng Panginoong Kristo. Ang alin? Yung pagbabawal ng pag-aasawa. Nakita ninyo mga kapatid? Tuloy natin sa isa pa nilang aklat. Dito sa The Catholic Origin of Priestly Celibacy. Dennis George T. Yan, oh? Sabi rito, sa page 738, there is simply no clear evidence of a general tradition or practice, much less of an obligation of priestly celibacy continence before the beginning of the 4th century. Ano sabi? Walang malinaw na ebidensya. Sabi ng inyong aklat. Oh. Kasi nga, hindi ito batas ng ating mananakop. Hindi ito tiyakang ipinatupad, kundi ito ay batas lamang ng Iglesia Katolika. Kaya walang malinaw na ebidensya. Di ba? Napakalinaw mga kapatid. There is simply no clear evidence of general tradition or practice, much less of an obligation of priestly celibacy continence before the beginning of the 4th century. Wala pala ito bago ang 4th century. Tuloy pa tayo. The Catholic Encyclopedia Volume 3, Article Celibacy, 1911. New York, Robert Appleton Co., page 481. We do not find in the New Testament any indication of celibacy being made compulsory either upon the apostle or those whom they ordained. Wala. Ano sabi ng Biblia? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa aral ng mga demonyo, na ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Amen? Amen mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon. O ngayon, sino ang mayroong satanic doctrines na dala-dala? Sino ang may satanic spirit na dala-dala? Ako ba o ang Roman Catholic Church? Kaya maling sabihin na si Camacho may satanic doctrines o satanic doctrines ang dala-dala. Dahil kailanman hindi ako nagturo na bawal ang mag-asawa. Kailanman hindi ako nagturo na huwag kakain ng lamangkati, na lumayo sa lamangkati. Sino yung nagsasabi ng hindi magandang pananalita mula kanina pa? Sino yung panay ang pag-aglahi? Ako ba? O ang mga apologists ng Roman Catholic Church? Ang tawag dyan, satanic spirit. Kaya nga sabi nung talata yung nagsasabing siya religyoso, hindi mapigil ang kanyang dila. Biruin mo yung nag-comment, sinabihan yung matanda. Tapos kung ano-anong sinasabi ninyo. Di ba? Yan. Kaya wala tayong tinutwist ng mga talata. Kung merong nagtutwist dito, yun ay ang mga apologists ng Roman Catholic Church. Hindi po ako. Kasi yung ilan sa inyong mga aklat
kumakampi sa akin at hindi po kumakampi sa inyong mga apologist. Yan ang dapat ninyong makita. So malinaw mga kapatid, ano? Ngayon, ano ngayon ang sabi tungkol sa mga ebidensya uli, sa mga reference na aking pinakita? Ano sabi? Eto, balikan natin ang nag-chat. Ito, mayaman siya, no? Mayaman si Ronaldo, mayaman siya. I-refute niyo muna ang mga books ng ginagamit ng mga boss. Kapag napabulaan niyo ito, babalik daw ako. Ano? I-repeat? Bakit namin i-repeat yan? I-proof yan. Hindi ka pa nag-iisip. Huwag mo nga, tanda. Kung sino ka man nag-comment dyan sa tanda, huwag mo nga ipasok yung isipan mo kung sa amin. I-repeat namin. Hindi kami katulad sa'yo na mag-iisip. Ebidensya yan. Bakit namin i-repeat? Ito, mayaman. Napakalinaw mga kapatid, di ba? Oh, yan yung sinasabi natin. Ha? Hindi ninyo may re-refute ang mga ginagamit kong referensya dahil ito ay isang ebidensya. Yan, no? Ebidensya ito mga kapatid. Kaya sana sa pagkakataong ito maituwid po ninyo, no? Yung inyong mga sarili. Maituwid ninyo nang sa ganon ay talagang sa katotohanan po kayo mapunta. Yan. Kasi ako lalagay ako ng reaction base rin po sa inyong mga naging reaction. At tumutugon lang po ako batay sa mga katotohanang nalalaman ko na naaayon sa banal na kasulatan. At ito naman ay sinasang-ayunan din ng inyong mga opisyal na aklat at mga magazine. Okay? So, ganun lang po yun, mga kaibigan. Ngayon, meron pa akong ipaparinig sa inyo na siguro 3 videos ito para makita pa ninyo, no, yung ating mga bibigyan ng reaction din. Okay? Unahin na natin na itong isa. Teka ha. Yan ha. Balik natin. Sarap na sarap pa naman ako makaharap si Satanas sa mga argumentuhan. Sus, napaka inahanap ko. Kamatsu, sandali, Briden. Sige. Painitin ko muna. Kamatsu, alam mo, Kamatsu, sarap na sarap akong kaharap ka sa debate. Bakit? Nasasarapan talaga ako pag si Satanas yung kaharap ko. Tandaan mo yan. Ngayon ay alam na natin kung sino yung nasa panig ni Satanas at sa panig ng katwiran. Kahit na tayo ay sabihan na Satanas, pero ang totoo yun, nagbubumirang lang po, no? Bumabalik sa kanila. Gaya ng ating natuklasan ngayon na yung palang pagbabawal sa pag-aasawa at pagbabawal na lumayo sa lamangkati ay aral ng demonyo. Yan, nataglay-taglay ng Roman Catholic Church. Kaya kung sino ang nasa aral ng demonyo o mayroong satanic doctrines, hindi po tayo, kundi sila. Katulad ng aking sinasabi, wala po akong ipinangangaral na tayo ay lumayo sa lamangkati. Wala rin akong ipinangangaral na tayo ay huwag mag-asawa. Ano ho? Yan. Aral po nila yon. Kaya nagbubumirang po sa kanila yung kanilang sinasabi sa atin. Ano? Yung sa atin with the evidence, no? Sa kanila napansin niyo puro lang chismis, no? Puro lang honta-honta, okay? Puro lang haka-haka. Yan. At tapos dinadaan sa pagalit, ano? Yung isa nga may high blood pa eh. Yan, walang basihan, puro kwento. Ano? Walang pruweba. Pero tayo may mga ebidensya. At ang sabi nila, hindi nila ito re-refute sapagkat ito ay ebidensya. Yan, no? Tuloy tayo. Itong mga Protestant, yung mga salot sa Biblia eh.
Kanya-kanyang Silang tayo sumisira ng mga sila. kanya-kanyang tayo ng kanilang prinsipyo sa pagbabasa ng Biblia. Tapos kanya-kanyang doktrina. Sarap ng sampalin. Umarap sa akin, lahat kayo mga protestante, challenge ko sa'yo. Pakita, ikaw Jomong, ikaw, pakita ka sa akin, Jomong, sampalin kita ng Biblia. Kahit sinong protestante sa inyo. Kaya ako natatakot sa inyo mga protestante. Gigil na ako sa inyo dahil sa pagbuluktot niyo sa banal na kasulatan eh. Lain niyo pakita sa akin mga protestante. Itong Biblia na hawak ko, isasampal ko to sa mukha niyo. Sige, pakita kayo. Sarap ng sampalin. Umarap sa akin, lahat kayo mga protestante, challenge ko sa'yo. Pakita, ikaw Jomong, ikaw, pakita ka sa akin, Jomong, sampalin kita ng Biblia. Kahit sinong protestante sa inyo. Kaya ako natatakot sa inyo mga protestante. Gigil na ako sa inyo. Lain niyo pakita sa akin mga protestante. Itong Biblia na hawak ko, isasampal ko to sa mukha niyo. Sige, pakita kayo. Ikaw, pakita ka sa akin, Jomong, sampalin kita ng Biblia. Kahit sinong protestante sa inyo. Kaya ako natatakot sa inyo mga protestante. Gigil na ako sa inyo. Lain niyo pakita sa akin mga protestante. Itong Biblia na hawak ko, isasampal ko to sa mukha niyo. Sige, pakita kayo. Nakita ninyo mga kapatid, hindi ba yung ganyang uri ng pag-uugali ay satanic spirit? Satanic spirit yun eh. Di ba? Bakit po pagsasampalin ng Biblia yung mga tao? Ha? Ang kailangan lang natin gawin, ipangaral natin, ipagpatotoo natin yung nalalaman nating katotohanan, hindi para ipanakit ng tao. Ang labanan natin, sabi ng Biblia, hindi sa laman at dugo. Pero kayo, nakikipaglaban kayo, sukdulang sampalin ninyo ng Biblia, yung mga protestante na hindi umaayon sa inyo. Spirit of satanic spirit po yan. Yung ginagawa ninyong pag-aglahi sa amin, yung ginagawa ninyong pagyurak sa amin pong pagkatao, yan po ay satanic spirit, mga kaibigan. Sana napapansin po ninyo yun mga kapatid, ha? Akala nila bumibida sila, no? Akala nila bidang-bida sila, gwapong-gwapo sila, makisig na makisig, o ano man sila, ha? Para bang sa tingin nila sila na yung tunay na namangangaral ng Diyos, pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sabi ng Biblia, palibas ay mga masuwain, mga itinakwil sa gawang mabuti. Sabi ng Biblia yun eh. Kaya nakita ninyo, puro pamimintas, di ba? Di ba? Ano mo mananakit, mananampal kayo ng Biblia, na hindi umaayon sa inyo ang doktrina. Ganyan-ganyan yung ginawa rin ninyo noong Inquisition eh. Di ba? Di ba may satanic spirit yung nangyari doon sa Inquisition? May aklat nga ako niyan dito eh. Tungkol dyan sa Inquisition na yan. Saan na ba yun? Sayang, hindi ko na ihanda eh. Pakita ko sana sa inyo kung gaano karimarim ang ginawa ng inyong iglesia. Doon sa mga taong naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. At napakarami dyan mga nangingili ng Sabat. Pinarusahan ng kamatayan. Sino nagparusa? Ang Roman Catholic Church. Totoo ba yun? Totoo. Andyan na sa akin ang aklat. Meron ako Inquisition books. Yan yung may mga satanic spirit. Handang manakit. Nakala nila ay nasa katotohanan sila. Pero kung bubuksan lamang ninyo ang inyong pangunawa, kung titignan ninyo ang mga detalye ng ating pinag-uusapan, aalis kayo sa pananampalatayang yan. Katulad ni Denmar Santiago. At katulad ng kaibigang Jaba. At ng iba pang mga apologist ninyo na lumipat na sa Seventh-day Adventist. Buksan lang ninyo ang inyong isipan mga kababayan. Tuloy tayo. Ang isa pa dyan,
kapag itong mga peking sabadistang muklo, no? Kapag araw ng Sabado dito sa atin sa Pilipinas, bumabati, happy Sabat, gonggong. Nakita na ninyo? Oh, hindi ba't yan? Satanic spirit po yan. Bilhin mo, sabihan mo ng gunggong, yung mga taong naglilingkod ng tapat sa Diyos. Bumati lang ng happy Sabat, sabihan nyo ng gunggong. Oh? Totoo namang masaya kami pag dumarating ang Sabat. Oh. Sa Israel nga o sa Greece nga di ba ang batian Shalom? Ano kung bumati kami ng happy Sabat? Oh, hindi yung kagunggungan. Si Maria, sabi ng inyong aklat, Sabadista. Ang Panginoon Kristo, Sabadista. Masayang masaya kami. Oh, pag araw na ng Sabado, araw na ng Sabat. Bakit? Sapagkat ang mga magkakapatid kay Kristo muli na namang magkakasama-sama sa loob ng isang araw. Oh, at kami magpupuri ng sama-sama sa Panginoong Diyos. Kaya hindi ko kagunggungan po yun. Yun ay isang privilege, isang napagandang pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, sapagkat ang Sabat ay ginawa ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Ang Sabat ay hindi ginawa ng Diyos para sa kagunggungan ng tao. Wala hong ganon. Ang sabi ng Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa kabutihan ng tao. Kaya mali yung iniisip ninyo. Na yung mga bumabati ng happy Sabat ay isang kagunggungan lamang. Mali po. Mali po. Ituwid ninyo ang inyong mga sarili. Matakot kayo sa Diyos. Tuloy. Sabi pa nila, 100% tao, 100% Diyos. Pero bakit doon sa argumento na yon? Bakit doon sa argumento na yon ay nagiging 50% na lang? Hindi na talaga 50% po, bro. Nagiging wala na talaga kasi sumamba na Ay, dinagdagan ko pa ngayon ng 25 Supposed to be, ang summary talaga niyan, 25% lang So, ayan ito yung bagay na hindi talaga nila maabot ng unawa. Akala nila ang ipinipresent natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon ang siyang sumasamba sa Ama. At sa kanilang analyzation, nababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Mali. Balikan niyo ulit ang debate. At yung ating mga pagsagot, balikan po ninyo upang inyong lubos na maunawaan kung ano ang ipinangangaral naming mga Seventh-day Adventist. Huwag niyo munang pairalin ang pride. Kasi pag ang pride ang iiral, hindi ninyo maaabot ang tunay na katotohanan. Pag ang nasa puso ninyo puro galit, puro pag-alipusta, pagyurak sa pagkatao ng iba, sa pagiging mangangaral ng iba, satanic spirit po yan, mga kababayan. Satanic spirit po yan. Kaya magbago na po kayo, mga kapatid. Habang hindi pa huli ang lahat, iluhod ninyo ang inyong mga tuhod. Humingi kayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Sikapin ninyong mapunta sa katotohanan. Ipagkakaloob yan sa inyo ng ating Panginoon. At kapag ginawa po ninyo yan, mga kapatid, mga kaibigan, hindi magtatagal, magkakasama din tayo sa pananampalatayang ito na ang Diyos ang siyang nangunguna. Tuloy. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikita
nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang